My God, I hate drugs. Sa ibang balita naman, pinangunahan mismo ni Vice President Leni Robredo ang media showing ng mga Pilipinong tampok sa programa niyang Istorya ng Pag-asa sa Quezon City. Naging highlight naman ng programa ang kapatid ni PNP Chief General Bato de la Rosa na isa naman sa mga tampok ng programa ng pangalawang Pangulo. Narito ang balita. Nasa Barangay Holy Spirit kagabi si Vice President Leni Robredo para sa launching ng Istorya ng Pag-asa, isa sa mga programa niya na nagtatampok sa buhay ng mga piling Pilipino na may espesyal na kwento. Lunes ng gabi nang maaga magsimula ang programa na dinaluhan ng mga taga-suporta ni Robredo pati na ng pamilya ng mga kalahok sa Istorya ng Pag-asa. Dito ay iniisa-isa ng pangalawang Pangulo ang ilan sa kwento ng mga Pilipinong tampok sa programa na inahalintulad naman ito sa mga isyong kinakaharap ngayon ng bansa. Istoryang ito ng pag-asa saan man po tayo magpunta. Kaya sa inyo pong 37 na nagbibigay sa inyo, sa atin lahat ng inspirasyon ngayong gabi, maraming salamat po. Samantala, isa naman sa mga tampok sa programa ni VP Robredo ang kapatid ni PNP Chief Bato de la Rosa na si Winky de la Rosa. 6 kasi yung anak ko no? 6 yung anak ko. Tapos kami mag-asawa, hindi nga kami nakapagtapos. Pero yun yung goal talaga namin ng mag-asawa na mapagtapos namin yung 6 namin na anak. At proud ako dahil 2 po doon na gumraduate ay cum laude. Kaya siguro yun din yung nakita ng mga organizer dito, kaya isinama nila ako dito sa... Nagpasalamat din naman ang ilan sa mga kinilala ng programa kay VP Robredo dahil na rin sa award na naibigay sa kanila. Sa ginawa po ni Vice President na naging inspirasyon siya sa mga katulad ko na lumalaban sa buhay kahit na maraming mga pagsubok. Sinasabing nasa ilalim ng anti-poverty program ng opisina ni VP Robredo ang Istorya ng Pag-asa na nagpapakita sa kwento ng pag-asa ng mga Pilipino. Nagsimula ang proyektong ito ng OVP Marso ngayong taon at nakapag-ikot na rin sa iba't ibang lugar sa buong bansa para bigyang pagkilala ang mga natatanging Pilipino. Para sa Usaping Bayan, ito si MJ Mondihar, SMNA News Channel. Samantala, libu-libong pasahero naman ang na-stranded sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa tigil pasada ng Stop and Go Coalition. Ayon kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, LTFRB spokesperson, Attorney Eileen Lizada, nasa 5,600 pasahero ang na-stranded. Pero maliit na porsyento lamang ito sa kabuuang 10 milyong POJ riders. Kabilang naman sa mga lugar na naapektuhan ng tigil pasada ang kahabaan ho ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, partikular na sa bahagi ng Commonwealth Market, sa Digan Bayan, SM Fairview, Shopwise Commonwealth, Litex at Doña Carmen. Nag-deploy ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Metropolitan Manila Development Authority ng mga bus para sa libreng sakay sa mga pasahero na apektado ho ng tigil pasada. Kabilang sa mga tinalagang staging areas ay ang UP Techno Hub, Camp Aguinaldo sa Quezon City, Monumento sa Caloocan, SM Marikina, Luneta Parade Ground sa Maynila, Bangapagal Avenue sa Pasay, at MMDA Parking Lot sa Makati. Bawat staging area may 10 bus kung saan 20 piso ang pamasahe para sa air-conditioned bus at 10 piso naman ang kapag ordinary bus lamang. Maliban naman sa mga bus, ay mayroon ding i-deploy ng mga government vehicle gaya ng military trucks. Nakatakdang magsagawa naman ng mas malawak na tigil pasada ang grupong Piston at No to Jeepney Phase-Out Coalition o NTJPOC sa susunod na buwan. Ito ang inanunsyo ng Piston kasunod ng 2 araw na transport strike ng Stop and Go Coalition. Target ng 2 grupo na isagawa ang tigil pasada sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa.
Layunin nito na kalampagin si Pangulong Rodrigo Duterte kontra jeepney phase out. Nagpatupad naman ng travel restrictions si US President Donald Trump laban sa 8 bansa. Kabilang dito ang North Korea, Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria, Venezuela at Yemen dahil raw sa pagkakaroon ng banta sa seguridad. Ipinagbabawal rin ni Trump ang pag-i-issue ng visa sa lahat ng magbubula sa North Korea at Syria, habang sa Iran naman ang tanging papayagan ay ang visa para sa mga estudyante at exchange visitors. Suspindido rin ang pag-i-issue ng immigrant, business at tourist visas sa lahat ng mamumula sa Chad, Libya at Yemen. Hindi na rin papayagan ang pag-i-issue ng visa sa mga taga-Venezuela at sa mga taga-government official nito, habang hindi na rin papayagan ang pagbibigay ng immigrant visa sa mga taga-Somalia. Epektibo naman ang travel restrictions mula Oktubre 18 ngayong taon. Samantala, mainit naman na tinanggap ng pamahalaan ng Canada ang pagbisita ni Pastor Apollo Sikibuloy sa kanilang bansa. Kasabay ng sinagawang Thanksgiving and worship presentation sa Vancouver, British Columbia, ay isang plaque of recognition ang ibinigay kay Pastor Apollo. Ang nasabing pagkilala ay ginawad ni Honorable Mabel Elmore, ang kinatawan ng Vancouver, British Columbia sa Canadian Parliament. Kinikilala ng pamahalaan ng Canada ang magandang impluensya ng Kingdom of Jesus Christ sa mga kabataan at sa kanilang buong komunidad. Sa mainit din na pagbati ang inaabot ni Elmore kay Pastor Apollo ang pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng kongregasyon. Si Pastor Apollo ang executive pastor ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, at founding president ng Sunshine Media Network International, at ang himpilang ito. And thanks for we're very pleased to have you here. I have the great privilege of being the first and only elected representative of British Columbia and of Canada of Bisaya heritage. So, on behalf of our community across the country and also on behalf of the government of British Columbia, I would like to welcome you here and also offer congratulations on your 32nd anniversary and thanks for your great service. It's truly a tremendous celebration and great achievement, and I have to present to you, this is a recognition from the government of British Columbia. Thank you. At yan ho mga balitang hatid namin sa inyo sa umagang ito. Para sa karagdagang news updates, maaari maglagon sa aming website sa news.smna.com o i-follow ang aming mga social media accounts sa Facebook, YouTube at Twitter. Balik sa iyo, kapartner Mike. Thank you, MJ. At bagong lahat, congratulations kay Pastor Apollo Sikibuloy. Alam mo, napakalaking karangalan noon dahil Canada yung kinakatawan at Canada yung rumerespeto. Napakalaking bansa niyan. Ang Canada. Kaya congratulations. At isa yan sa napakalaking accomplishment, napakagandang pagkakataon dahil kinikilala siya ng isang mayaman at malaking bansa. MJ. Tama ka dyan, partner Mike. At magandang award din yan sa ating mahal na pastor kasi si pastor ngayon ay nasa kanyang King is Coming Tour. Correct. Sa Canada. So yun doon binigay sa kanyang award ng Canadian government na kumikilala sa kabutihan at sa magandang mga nagawa ng Kingdom of Jesus Christ sa nasabing bansa. Tama. Congratulations. Marami pang ganyan. Samantala, Canada, Amerika ang pinag-uusapan. Ako, mabuti lang hindi isinama ang Pilipinas doon sa travel ban na pinagtibay na ni US President Donald Trump. Napakaraming mga bansa na nabanggit kanina. Mabuti ang Pilipinas hindi kasali kasi alam mo naman, ang daming Pilipino gustong makapunta ng US or makapanirahan ng US. Mabuti at hindi tayo kasama dun sa pagbabawal na pumasok sa kanila. Number 1, partner Mike, sa travel ban, North Korea. Yes. At ilang mga bansa naman sa Middle East, mga kagaya ng Yemen, Libya, including Venezuela. Ang rason ng US government
huwag daw papasukin sa Amerika kasi may mga banta raw sa seguridad. Tama yan. So yun yung ginagawang precautionary measures ng US government. Kaugnay nga sa ginawa nilang travel ban sa kanilang bansa. O baka naman kaya hindi tayo isinali dahil alam nila maraming Pilipino, milyong Pilipino ang gusto magpunta ng US. Napakalaki ng kita ng US Embassy dyan. Alam mo ba, MJ, ngayon ang pagkuha ng visa, at least $200 ang one visa. Ano ha? Pagka na-reject ka, hindi mo na bababawi yung $200. So napakalaki. Actually, ang biro ito totoo. Tayo nga nagpapasweldo sa mga empleyado ng US government, US Embassy dyan sa Ross Boulevard dahil nga sa $1,000,000 ang kinikita ng US government sa mga nag-a-apply ng visa ng mga Pilipino. Yun. Napakalaking tulong sa kanila yan. Tama ka dyan, Partner Mike. Pero speaking of America, naku, maraming issue ngayon ha. Yes. Si US President Donald Trump, Daming kaaway. Partikular sa mga kalaban niya ngayon, is yung mga athletes Correct. sa National Football League kasi istulang minura, Partner Mike, ni US President Trump yung mga NFL athletes nang patugtugin raw yung US National Anthem at hindi sila tumayo. Bagkus umupo yung mga atletang yon at kinundi na yan mismo ng Pangulo ng Amerika. At napahayag naman ng pagkundina ang maraming atleta, maraming personalidad sa Amerika kaugnay nga sa pagpuna na ginawa ng kanilang Pangulo. Yes, at makulay talaga yan. Alam mo, hindi lang yun. Kung hindi lang pagpuna, kung hindi may panawagan pa si President Donald Trump na i-boycott ang NFL na yan. So, hindi biro yan. Kaya naman pati ibang mga atleta tulad sa NBA at iba pa, mga veterano at kasalukuyang mga atleta sa Amerika nag-react. Hindi lang ho black American, pati ho mga white or mga puting mga Amerikano. Ibig sabihin, hindi lang, alam mo dyan, mayroong discrimination dyan ang black and white eh. Dahil conforme sa kung sino ang incumbent president. Pero pati yung mga white ay nag-react din diyan sa mga hindi magandang statement ng isang Pangulo ng Estados Unidos. Base nga sa mga komento na aking nabasa, mistula raw ang Partner Mike na hindi unified Yes. o hindi daw nagkakaroon ng pagkakaisa yung gustong mangyari o tanggalin raw yung pagkakaisa ng mga Amerikano, ang gustong mangyari ng Pangulo nila. Kasi nga mistulang yung mga comments kasi, alam mo naman, si kakaiba. President Trump, mahilig sa Twitter yan eh. So lahat ng kanyang mga saloobin ay ipinapalabas niya sa Twitter. Pero may mensahe naman si President Trump. Sabi niya, yung ginawa niyang komento raw sa mga NFL players ay paglalabas lang daw niya ng kanyang sama ng loob. Kasi nga raw, pag dapat pinatugtog yung US National Anthem, lahat dapat daw tumayo at lahat irespeto yung kanilang pambansang awit. So yun lang naman daw yung punto ng Presidente ng Amerika kung ba't na niya nagawa yung ganyong kasing pagpuna. Well, sabi nga niya, nadinig ko yung interview sa kanya, yung respeto sa American government or sa Amerika at respeto sa kanya. Pero ang problema talagang ganun eh. Ibig sabihin yan, hindi mabango. Hindi ibig sabihin 100% ng mga American ay pumapabor sa kanya. Ganong katindi lang ang paliwanag niya. Samantala, balik